Hi mga idol! Simula po ngayon, magre-recap na lang po tayo ng mga bagong manhwa. Ginagawa po natin ito para tuloy-tuloy ang ating pagre-recap at hindi na tayo nahihinto sa kalagitnaan ng isang series. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at pag-unawa. Sana ay patuloy ninyo akong samahan sa mga susunod nating recap. Isang makasaysayang sandali ang nagsimula nang umabot sa pinal na laban ng Path to the Strongest tournament sa panahon ng laro. Sabik na sabik ang buong arena habang pinapanood ang pinakahihintay na paghaharap ng dalawang wala pang talo na mga mandirigma. Sa huling laban ay magtatapat ang Undying God of War na si Lin Jia at ang Henyong Sword Saint na si Bailey Changcheng. Ito ang magiging sukdulang labanan ng dalawang alamat na kapwa may perpektong record at tanging isa lamang ang mananatiling tunay na kampyon. Habang papalapit ang end-granding laban ay hindi maitago ng tagapagbalita ang kanyang pananabik. Ayon sa kanya ay kahanga-hanga ang pambihirang lakas at napakataas na antas ng kasanayan ni Lin Jia. Dahil dito ay napatanong ang lahat kung posible nga bang maabot ng isang ordinaryong manlalaro ang ganitong antas ng kapangyarihan at husay. Sa pagsisimula pa lamang ng laban ay agad nang ipinakita ni Lin Jia ang kanyang nakakagulat na lakas na naging dahilan upang mamangha ang lahat. Kilala siya bilang Undying Emperor of War at nangungunang berserker sa buong era, at ipinamalas niya ang perpekto at halos walang kapintasang mekanikal na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay eksaktong nakatutok sa mahahalagang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban kaya halos imposible itong makaiwas. Dahil sa bagsik ng kanyang mga pag-atake ay inihalin tulad siya ng mga nanunood sa isang asura na nagmula sa impyerno. Hindi nagtagal ay tuluyang nabasag ang depensa ni Bailey Changcheng at lumabas pa ang babala ng sistema na nagsasabing wasak na ang kanyang depensa. Napamura na lamang si Bailey Changcheng habang pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa mga atake ni Lin Jia. Sa kabila ng pagiging isang Sword Saint na nasa antas 85 at nangunguna sa ranggo ng lahat ng swordsman ay nahirapan siyang pigilan ang walang humpay at napakabangis na pag-atake ni Lin Jia. Pagkatapos nito, patuloy na pinalawak ni Lin Jia ang kanyang kalamangan at tuluyan niyang pinigilan si Bailey Changcheng na makabawi. Sunod-sunod ang kanyang mababagsik na pag-atake kaya wala ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makalaban pabalik, kaya walang kahirap-hirap niyang winasak ang sandata nito. Dahil dito, tuluyan nang bumagsak si Bailey Changcheng sa pag-atake nito. Maya-maya ay naglabas ang sistema ng babala na kritikal na ang natitirang HP ni Bailey Changcheng at malapit na itong matalo. Dahil dito ay ipinahayag ng tagapagbalita na tila ilang sandali na lamang bago tuluyang makilala ang magiging kampyon ng Path to the Strongest tournament. Mula sa anino ay dahan-dahang lumapit si Lin Jia habang hawak ang kanyang napakalaking espada. May ngiti sa kanyang mukha habang inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing mukhang siya na ang nagwagi sa pagkakataong iyon. Nang marinig iyon ay napagtanto ni Bailey Changcheng na tunay nga siyang natalo. Ngunit hindi niya matanggap ang resulta at puno ng galit niyang sinabi sa sarili na hindi siya maaaring matalo. Dahil sa desperasyon ay naisip niyang gamitin ang nakatagong kapangyarihan na matagal niyang itinago. Dahil dito, sumiklab ang pulang aura sa buong katawan ni Bailey Changcheng. Sinabi pa niya na kung gagamitin lamang niya ang kapangyarihang iyon ay kaya pa niyang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Jia at malamig na sinabi na walang halaga ang lahat ng pagsisikap ng kanyang kalaban. Kasunod nito ay agad na inactivate ng cheat system ang Infinite Martial Soul Enhancement. Nababalot ng asol na enerhiya ang espada ni Bailey Changcheng at ang mga pinsala nito ay nagsimulang kusang gumaling. Nagulat si Lin Jia sa biglaang pagbabago at napasigaw pa ng ano ito. Pagkatapos noon ay muling naglabas ng abiso ang cheat system ni Bailey Changcheng, at automatikong nagbawas ng 500,000 habang inactivate din niya ang super speed. Sa isang kisap mata ay sumugod si Bailey Changcheng nang napakabilis gamit ang espada na nababalot ng asol na enerhiya. Hindi makapaniwala si Lin Jia at napasigaw na isa itong pandaraya. Bago pa siya makapag-isip ng panibagong hakbang ay mabilis na siyang tinamaan ng sunod-sunod na pag-atake ni Bailey Changcheng at napilitang umiwas habang unti-unting nawawala ang kanyang kalamangan sa laban. Habang walang tigil ang pag-atake ay sinabi ni Bailey Changcheng na isa lamang itong inosenteng tao na naniniwalang sapat na ang pagsisikap upang baguhin ang kapalaran, ngunit hinding-hindi nito mauunawaan ang tunay na agwat ng kanilang lakas.
Dahil sa bilis ng bawat galaw ni Bailey Changcheng ay halos hindi na ito masundan ng ating bida. Kasabay nito ay muling naglabas ng abiso ang system. Nagbawas ito ng 900,000 upang i-activate ang teleportation at sinundan pa ng pagbawas ng 1,200,000 upang i-activate ang one-hit kill, at naghanda na ang hangal para sa huling mapaminsalang pag-atake nito. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Bailey Changcheng at nagpakawala ng napakalakas na pag-atake na tumama ng direkta kay Lin Jia. Agad namang lumabas ang mensahe ng sistema na pinatay na si Lin Jia ni Bailey Changcheng. Dahil sa kanyang pagkatalo, permanenteng mabubura ang kanyang account, at lahat ng kanyang kagamitan, ari-arian, at naipon na yaman ay automatikong mapupunta sa nagwagi. Habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas, hindi makapaniwala si Lin Jia sa nangyari. Tumingin siya kay Bailey Changcheng na puno ng lungkot at pagkadismaya, bago niya ito tanungin, kung bakit nga raw itong nagtaksil sa kanya. Ngunit malamig lamang humingi ng tawad si Bailey Changcheng at walang emosyon itong nagsalita. Pagkatapos nito, hindi na nag-atubili si Bailey Changcheng at dali-dali niyang tinapos ang ating bida. Bago tuluyang mawala ng buhay si Lin Jia, sinabi ni Bailey Changcheng. Sa susunod nilang buhay, maging magkapatid nga raw sila muli. Kasabay nito, lumabas ang mensahe ng sistema na tuluyan nang na-disqualify si Lin Jia sa laro. Nagsimula ring mag-reboot ang buong sistema, hudyat ng pagtatapos ng lahat para sa ating bida. Habang unti-unti nang naglalaho ang kanyang katawan, hindi matanggap ni Lin Jia ang kanyang sinapit. Sa buong buhay niya, isinilang siya sa pinakamababang antas ng lipunan. Wala siyang makapangyarihang angkan, walang pera, at walang sinumang sumuporta sa kanya. Ngunit naniwala siyang kung patuloy siyang lalaban at hindi susuko, mababago niya ang kanyang kapalaran. Sa sarili niyang pagsisikap, nalampasan niya ang napakaraming pagsubok at mababangas na halimaw. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa marating niya ang pinakatuktok ng leaderboard. Ngunit sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa buong buhay niya, iisang hakbang na lamang ang layo niya sa pinakamatayog na trono at sarurok ng tagumpay. Isinugal niya ang lahat, maging ang sarili niyang buhay, para maabot ang pangarap na iyon. Ngunit sa huli, nabigo pa rin siya ng tuluyan. Habang unti-unti nang naglalaho ang kanyang katawan, buong pagsisisi niyang naisip na kung mabibigyan lamang siya ng isa pang pagkakataon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang marating ang pinakatuktok. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang tuluyan nang nawawala ang kanyang kamalayan, bigla na lamang lumabas ang system prompt, na disqualify na nga raw ang ating bida sa laro. Dahil dito, bigla na lamang siyang nagising. Hingal na hingal niyang hinawakan ang kanyang dibdib at agad na napabangon. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Mabilis niyang tiningnan ang paligid at lalo siyang natulala nang mapagtantong nasa sarili niyang kwarto siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kanina lamang ay namatay siya sa loob ng laro, ngunit ngayon ay tila bumalik siya sa dati niyang buhay. Habang nakahiga pa siya sa sahig ay may isang pulang buhok na babae ang lumapit at pabirong tinanong kung bakit para siyang bangkay na nakahandusay. Sa sandaling makita niya ang mukha ng babae ay nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil ito mismo ang kanyang kapatid. Agad niyang naalala na 3 taon nang nasa koma ang kanyang kapatid matapos maaksidente sa kalsada. Nabuhay lamang ito noon dahil sa life support sa ICU at ginugol niya ang lahat ng premyong napanalunan sa laro upang ipambayad sa napakamahal nitong gastusin sa ospital. Ngayon ay tuluyang naguluhan ang ating bida. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kapatid niyang dapat ay nasa ospital ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na tila walang nangyari. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ba talaga ang nangyayari at kung paano ito naging posible. Hindi pa rin makapaniwala si Lin Jia, kaya agad niyang hinawakan ang kanyang kapatid at nagtanong kung bakit maayos na ito gayong dapat ay nasa ospital pa rin. Ngunit lalo lamang siyang nagtaka nang isipin ng kanyang kapatid na nawawala na siya sa katinoan kaya dali-dali niya itong sinaktan, at sinabi nito na dahil magdamag itong naghintay sa paglulunsad ng laro at ngayon ay bigla na lamang kumikilos na parang nawalan ng alaala. Dahil sa matinding pagkalito ay agad niyang tinanong kung anong petsa at taon na ba ngayon. Walang pag-aalinlang ang sinabi ng kanyang kapatid na ngayon ang araw ng pagbubukas ng Era Online.
Nang marinig niya ang eksaktong petsa ay bigla siyang natulala dahil napagtanto niyang 5 taon na siyang bumalik sa nakaraan. Naisip niya na ito na ang pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran at iligtas ang kanyang kapatid bago pa mangyari ang trahedyang Samaire sa kanilang buhay. Agad namang napaisip ang ating bida dahil tila hindi ito panaginip. Totoo ngang nabigyan siya ng pangalawang buhay at bumalik siya sa nakaraan. Naalala niya ang matinding pagtataksil na ginawa ni Bailey Changcheng na siyang nagtulak sa kanya sa sukdulang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon ay nagbago ang takbo ng kapalaran at binigyan siya ng pagkakataong itama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang buhay niya at ang larong minsang nagdala sa kanya sa tagumpay at pagbagsak ay nagsimula muli. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang maulit ang trahedya at sisiguraduhin niyang babaguhin niya ang kanyang kapalaran at paghihigantihan ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang marating ang pinakatuktok ng era at maging pinakamalakas na manlalaro. Alam niyang hindi na niya maaaring sayangin ang pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Agad niyang inalala ang lahat ng perang naipon niya sa 3 taong pagtatrabaho at ang 100,000 hiniram niya. Sa isip niya ay sapat na ang halagang iyon upang makabili ng gaming helmet at muling makapasok sa laro. Kapag nakapasok siya ng mas maaga kaysa sa nakaraan ay mauunahan niya ang lahat ng mahahalagang pagkakataon at babaguhin niya ang kapalarang minsang nagdala sa kanya sa matinding pagkatalo. Sa panahon ng VR game, unti-unting umunlad ang laro kasabay ng mga manlalaro. Habang lumilipas ang panahon lalo itong sumikat. Ang mahiwaga at walang katapusang mundong ito ay nakaakit ng napakaraming tao kaya marami ang naadik sa paggalugad ng mataas na kalidad na virtual na realidad. Sa mundong ito may isang lalaking kinilala bilang walang kamatayang Diyos ng digmaan. Sa pamamagitan ng talino at sipag at sariling husay umangat siya kahit karaniwang kagamitan lamang ang gamit niya. Dahil dito tinawag siyang mekanikal na Diyos at naging napakasikat lalo na sa mga manlalarong hindi gumagastos ng pera sa laro. Napagtanto ng ating bida na ang dati niyang matalik na kaibigan na si Bailey Changcheng ang nagtaksil sa kanya kaya nabigo siyang makuha ang titulo ng pinakamalakas. Naisip niya kung kailan nagsimula ang pagtataksil at kung bakit ito ginawa ng kanyang kaibigan. Ngunit agad niya itong isinantabi dahil wala nang saysay ang magpakalunod sa nakaraan. Sa halip nagpa siyang samantalahin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya at nangakong hindi na muling uulitin ang mga pagkakamaling naging sanhi ng kanyang mga pagsisisi, kaya dali-dali na siyang nag-login sa laro. Pagpasok ni Lin Jie sa Era Online ay sinalubong siya ng sistema ng laro at pinapili ng klase ng karakter na gagamitin. Ipinaalala rin ng sistema na ang mga manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magsisimulang tuklasin ang napakalawak at misteryosong mundong ito. Naalala ni Lin Jie na sa dati niyang buhay ay walang inilabas na gabay o paunang impormasyon ang mga developer ng laro kaya napilitan ang lahat ng manlalaro na tuklasin ang lahat sa sarili nilang paraan. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Bilang isang veteranong manlalaro na nagbalik mula 5 taon sa hinaharap halos alam na niya ang lahat ng sikreto ng Era Online. Dahil dito magiging mas madali para sa kanya ang pagpapalakas ng kanyang karakter at ang paggalugad sa mundo. Ito ang pinakamalaki niyang kalamangan sa bagong simula. Pagkapasok sa laro ay nangako si Lin Jie na sa pagkakataong ito ay makakamit niya ang mga bagay na hindi niya nagawa noon. Determinado siyang marating ang sukdulan ng kapangyarihan sa Era Online at maging kinikilalang pinakamalakas na manlalaro. Buo ang kanyang loob na baguhin ang kanyang kapalaran at hindi na muling hayaang maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Bilang hari ng mekanika ay nagbalik siya upang muling angkinan ang tuktok ng mundo ng Era Online. Pagdating ni Lin Jie sa Novice Village Square, napansin niyang maraming manlalaro ang minamaliit ang warrior class. Ayon sa kanila, ito ang pinakamahinang klase sa laro at nasa pinakailalim ng tier list. Wala pa itong disenteng sandata kaya kinukutya nila ang mga pumipili nito. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Lin Jie. Bilang isang veteranong manlalaro na bumalik mula sa 5 taon sa hinaharap, alam niyang hindi dapat husgahan ang lakas ng isang klase sa simula pa lamang. Nagsimula siyang muli bilang isang level 1 human warrior na walang titulo at may mabababang stats, ngunit hindi siya nabahala. Tiwala siyang sa kaalamang dala niya mula sa hinaharap, mapapalakas niya ang kanyang karakter at maaabot ang sukdulang kapangyarihan.
Kahit nagsimula siyang muli, isa pa rin siyang warrior at determinado siyang patunayang mali ang lahat ng kumukutya sa klase niyang pinili. Naalala ni Lin Jia ang pag-uusap nila ni Bailey Changcheng 2 taon na ang nakalipas, matapos nilang harapin ang isang malakas na halimaw. Tinanong siya ni Bailey Changcheng kung bakit warrior pa rin ang pinili niyang klase kahit marami ang nagsasabing ito ang pinakamahina. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lin Jia na kahit bigyan pa siya ng pagkakataong magsimulang muli, warrior pa rin ang pipiliin niya. Ipinaliwanag naman ni Bailey Changcheng na ang warrior ay itinuturing na pinakamahinang klase dahil hindi kayang bumili ng mamahaling kagamitan at wala ring makukulay o malalakas na spell. Umaasa lamang sila sa tibay ng kanilang katawan upang saluhin ang pinsala sa harapan ng labanan, kaya madalas silang ituring na mga panangga o tagasalo ng atake ng kalaban. Sinubukan pa ni Bailey Changcheng na baguhin ang isip ni Lin Jia. Sinabi niya na kung gusto nitong maranasan ang pinakamalakas na estilo ng pakikipaglaban sa laro, mas mabuting piliin nito ang swordsman. Ayon kay Bailey Changcheng, ang swordsman ang pinakamakapangyarihang klase dahil elegante ang galaw, mabilis umatake, at kayang tapusin ang kalaban sa maikling oras. Ngunit nainis lamang ang ating bida sa sinabi nito, kaya buo ang loob niyang sumagot na naniniwala siya sa landas ng warrior. Para sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis o ganda ng mga teknik, kundi sa kakayahang magpatuloy at lumakas sa bawat mabigat na laban. Ipinaliwanag pa ni Lin Jia na habang mas malakas ang kanyang nakakaharap na kalaban, mas lalo siyang tumitibay. Ang bawat pagsubok na nalalampasan niya ay nagiging hakbang upang maabot ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Dahil dito, hindi siya nagsisi sa pagpili sa warrior, kahit ito ang minamaliit ng karamihan. Ngunit habang patuloy na sumusugod ang mga halimaw, ngumiti lamang si Lin Jia. Bigla siyang naglabas ng nakakakilabot na aura at tuluyang nagpakawala ng kanyang tunay na lakas. Para siyang naging halimaw sa gitna ng labanan habang walang awang pinupugutan at dinudurog ang mga kalaban. Lumitaw din ang kanyang status na nagpapatunay sa kanyang tunay na lakas. Isa siyang level 80 warrior na umabot sa Berserker class advancement at nagtataglay ng titulong Undying God of War. Napatingin si Bailey Changcheng at pabirong sinabi na sigurado ba si Lin Jia na mananatili pa ang titulong Undying God of War pagkatapos ng araw na ito. Ipinahihiwatig niyang kapag nagpatuloy ang walang kapantay na lakas ni Lin Jia, maaari pa nitong higaitan ang alamat ng Undying God of War at lumikha ng panibagong kasaysayan. Ipinaliwanag ng ating bida ang titulong Undying God of War ay hindi basta-basta nakakamit. Tanging isang warrior na nakaligtas sa napakaraming laban ng hindi namamatay kahit isang beses ang karapat-dapat magtaglay ng titulong iyon. Ngumiti si Lin Jia at hinamon si Bailey Changcheng na magpustahan nga raw sila. Nagtanong naman si Bailey Changcheng kung ano nga raw ang pagpupustahan nilang dalawa. Buong kumpiyansang sinabi ng ating bida na kahit matapos ang pagbabalik niya ngayon, siya pa rin ang mananatiling Undying God of War. Kasabay ng kanyang deklarasyon, sumugod siya sa gitna ng nagkakagulong mga halimaw. Sa bawat bagsak ng kanyang espada, sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban. Ipinakita ni Lin Jia na ang kanyang lakas ay hindi lamang bunga ng titulo, kundi ng napakaraming laban at karanasang nagpatibay sa kanya. Sa kanyang isip, walang sino man ang makakaagaw sa titulong Undying God of War. Ipinaliwanag ni Lin Jia na ang pinakamalaking bentahe ng warrior ay ang napakalaking HP o buhay nito. Kahit mahina ang kagamitan ng isang warrior, hindi ito basta-bastang mapapatamba ng mga mini-boss sa isang atake. Kapag natapos ang advancement quest, maaari pa itong umangat sa isang mas mataas na klase. Naalala ni Lin Jia na ito rin ang klaseng pinili niya sa dati niyang buhay. Ang advanced class na iyon ay ang Berserker, isang klase na kayang gawing napakalakas na kapangyarihan sa labanan ng sarili nitong HP. Dahil dito, habang tumatagal ang laban at mas matindi ang kalaban, lalo ring lumalakas ang isang Berserker. Naalala ni Lin Jia na karamihan sa mga mayayamang manlalaro ay mas pinipili ang mga klaseng may pinakamataas na damage o pinakaastig tingnan. Kaya mas sumikat ang mga mage, swordsman, hunter, at assassin, at napakaraming manlalaro ang gumagamit ng mga ito.
Dahil dito, sa bawat 10 grupo sa laro ay binubuo lamang ng iba't ibang kombinasyon ng mga damage dealer na klaseng ito. Samantala, ang warrior ay madalas na minamaliit at itinuturing na walang silbing klase, kahit hindi alam ng karamihan ang tunay nitong potensyal. Pero sa unang yugto ng laro, napakalakas ng mga halimaw. Dahil dito, mahihirapan ang mga class na puro damage dahil baka hindi pa sila makaligtas, lalo na laban sa malalakas na kalaban. Samantala, ang warrior ay may napakataas na HP kaya mas madaling mabuhay sa simula ng laro. Kapag natapos ang advancement quest, maaari pa itong mag-upgrade sa berserker. Ito rin ang class na pinili ni Lin Jia sa dati niyang buhay. Ang berserker ay isang class na ginagawang napakalakas na lakas sa pag-atake ang malaking HP nito. Alam ni Lin Jia na may kahinaan ng berserker, pero kumpiyansa siyang mababawi niya iyon dahil kabisado niya ang lahat ng mekanika at sekreto ng laro. Matapos piliin ni Lin Jia ang warrior class at ma-upgrade ito bilang berserker, agad na naglabas ang sistema ng panibagong misyon. Ang unang quest ay A New Arrival, at ang layunin niya ay hanapin at kausapin si Alfred sa Meltdown. Binigyan lamang siya ng sistema ng 5 minuto upang makarating doon. Dahil kabisado na ni Lin Jia ang laro mula sa dati niyang buhay, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa Meltdown. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang matandang NPC na si Alfred, ang gabay ng mga baguhang manlalaro sa bayan. Napangiti si Lin Jia habang pinagmamasdan ang matanda. Sa isip niya, hindi niya inakalang makikita niya itong muli. Maraming alaala mula sa dati niyang buhay bilang manlalaro ang biglang bumalik sa kanyang isipan.